Okay, so good afternoon, everyone. By the way, I am Leonard John Masen, and my topic was all about the lesson 2, which is the problem solving. Okay, allow me to introduce first our learning objectives. At the end of the lesson, you will be able to first discuss the definition of problem solving as a strategy in teaching. Second, identify the manners on how to use problem solving in teaching physical education and health. Third, enumerate the advantages and disadvantages of using problem solving. And last, write an instructional plan in physical education and health using problem solving. Introduction. None of us are exempted from experiencing everyday problems. From Wright 2004. There are two types of issues that we are all experiencing in our life. First is the natural phenomena and the human-made problems. And facing a specific issue, we employ different strategies such as in identifying the problems, gathering information, brainstorming, possible solution, and finally coming up with the best solution. Okay, so sa giingin pa ni Wright 2004 nga, kita dong tanan, makasinati gyud ta og mga problema, wala gyud exempted. So ni anak pod siya diri nga naday two types of issue na ato ang ma-experience sa toong mga kinabuhi ug masinati nato sa toong pag-adlaw-adlaw nga kinabuhi. So first is ang natural phenomena. So when we say natural phenomena, kanang ano siya, kani nga problema is kanang dili bitaw siya, wala siya nag-cause sa human actions and human decisions. Just like kanang mga rain. So di ba natural ra kayo nga muulan, and earthquake, natural ra pud na nga kuan kanang dili na siya pinuhatan sa tao. And mga tornadoes, mga mga thunders, mga natural na siya. Muna siya ang ginatawag na natural phenomena. Okay, so diri ata sa human-made problem, or ang kaning human-made problem is kanang it is caused by the human decisions and actions, just like kanang pagpangutang, mga problema ba na pagpangutang sa paman. Kung i-relate nato siya sa environment is just like kanang pagputol sa mga kahoy o paglabay sa mga basura kung bisan asa. And then another is kanang popular kay nga issue karon kanang flood control. So di ba ang flood control is nag-cause na siya sa human actions and human decisions. Okay. So in facing a specific issue, we employ the different strategies such as identifying the problems, gathering information, brainstorming possible solution, and finally coming up with a best solution. So kung maingon ta or specific na to ang problem, kanang ang flood control. So ang flood control is grabe siya ka popular no nga issue sa Pilipinas. So by kanang we employ different strategies. So when we say strategies, so nagkuan sila, nagbuhat sila mga strategies nga kanang masulbad na siyang problema, just like katong nag Blue Ribbon Committee or katong nag-hearing sila. So in that way ma-identify nila kung kinsa ang nag-cause sa problema o kinsa mga involved, and by doing hearing po makagather sila information kung nganong na issue na or nganong na hitabo na. So and also maka-brainstorm sila mga possible solution kung unsaon nila pag sulbad or unsaon nila pag kanang hatagan og kasulbaran ang kanang problema. So by doing that makahatag sila best solution. Again, 2011 so stated that even young children are experiencing the same problem when doing activities alone and with friends. So they are wondering how a toy works and how other people do certain physical activities. With this, people must be taught to solve problem even at a young age and in any situation. Sumala pa ni Ken nga ang mga bata daw, mga gagmayng bata is makasinati daw na sila og mga problema sa ilang pagkadlaw-adlaw nga kalihukan, bisan pa og kanang sila lang isa or na sila kuyog. So for example, ang bata is nangutana siya kung giunsa kanang pagbuo ang sa kadulaan, or even kanang mangutana siya kung giunsa pag-perform ang kanang pangadlaw-adlaw nga mga kalihukan sa mga dagko. So sa katong nga mga mga pangutana sa mga bata is kinahanglan as a future of elementary educator is tudloan nato ang mga estudyante sa husto nga pamaagi sa pagsulbad sa mga problema. Bisan sa bata pa sila, aron andam sila sa pag-atubang sa lain-laing sitwasyon sa eskwelahan, sa balay o sa ilahang komunidad.
The school is a vital role in developing problem-solving skills among children. People must be exposed to activities that helps them understand various problems that they had experienced in their lives by Hai, Jok, and Tan 2015. So they must be given activities that focus on real-life experiences in which they are given opportunity to think, know, and do in a certain authentic context by Glickman 2002. Okay, so problem solving as a strategy in teaching. The lesson must be used when teaching in school, even in subjects like physical education and health. So the Department of Education, or the DepEd 2013, pointed out the importance of problem-solving skills in the key to 12 basic education curriculum guide as one of the skills pupils must acquire to live in the 21st century society. So sa giingon dito ang eskwelahan daw is na daw siya dako nga kanang responsibility nga pagpalambo sa pagsulbad sa problema sa mga bata. Nahanglan ang mga estudyante hatagan og mga kalihukan o activities nga makatabang sa ilaha og masabtan ang mga problema nga ilahang masugatan sa tinuod nga kinabuhi. So ang mga kalihukan nga kinahanglan adunay kalabutan sa ilang pang-adlaw-adlaw nga sinatian aron makahuna-huna sila makakat-on og makabuhat sa husto nga pamaagi. So importante sab nga ang problem solving is gamiton sa pagtudlo sa tanang subject, no? Apil ang PE og health dili lang kay sa English, sa math og sa science. So sa giingon pa sa Department of Education, ang problem solving isa sa mga importante nga kanang kahanas nga kinahanglan nga makat-on sa mga estudyante aron maandam sila sa mga hagit or mga kanang mga hagit sa ika 21st century. Problem solving as a strategy was introduced in the late 1900s and was first practiced by the McMaster University Medical Education to employ knowledge in real-life situation rather than merely acquiring the course concept by Edward and Hammer 2007. So this strategy involved and become popular among teachers when providing learning experiences in different subject areas in school. So sa giingon pa diri ang problem solving daw kay usa siya kapamaagi sa pagtudlo nagsugod ni adto 1900s. So kani is gigamit sa mga estudyante nga medisina sa McMaster University. So ang tumong daw ato is ang paggamit sa ilahang mga nahibal-an sa tinuod nga sitwasyon, dili lang sa pag-memorize o pag-at-on sa theory or teorya. So sa paglabay sa panahon, nahimo daw nga popular kini sa mga magtutudlo or sa mga teacher o gigamit sa mga laing-laing mga subject sa eskwelahan aron mas epektibo ang pagkat-on sa mga estudyante. The foundation of the problem-solving strategies lies in the principle of constructivism. It advocates the child-centered philosophy wherein each child encouraged to learn how to think and understand. So he or she can use his or her cognitive skills and problem solving, which result in meaningful learning. Pupils are engaged in authentic learning activities and real world context. So ang problem solving strategy is gibase po dyan sa constructivism nga theory. So nga isa sa pamaagi sa pagtudlo diin ang mga estudyante mismo ang aktibong makakaton pinaagi sa iyang mga kasinatian or mga life experiences nila. So ang kaning child-centered is buot nga gipasabot nga ang estudyante ang sentro sa pag-at-on, dili lang ang magtudlo. So kanang as a future teacher is desigo na to ang mga matag bata ba nga makahuna-una sila mosabot og mangita og solusyon sa mga problema gamit ang ilahang mga panghuna-huna or cognitive skills. So sa kana nga pamaagi mas makahulugan ang ilahang pagkat-on kay dili lang sa pag-memorize kundi makasabot gyud sa ilahang lesson nga gidiscuss sa teacher. Critical thinking and creative thinking skills are part of problem solving. So these skills are developed in physical education and health through learning environment that encourage experiences that direct the pupils to answer questions posed by the teacher. And beyond that, encourage people to pose question, develop solution, challenge ideas, reflect, and suggest reason and defensible decision. Okay, and develop personal and social skill by Bill and Shio C. 2017.
Thus, critical, creative, and problem-solving skills are developed in the environment that enables vital thought. Hence, PE in health must engage pupils' thought processes and not merely be a side of physical activity provision by LAI 2011. So, ang critical thinking o creative thinking is importante kayo no, sa problem solving. Nga, ang mga pagpalambo sa physical education o ang health kay pinaagi sa mga kalihukan nga nagpasabot sa mga estudyante nga maghuna-huna dili lang kay mulihok. So, ang teacher is mangutana sa mga pangutana aron ang mga estudyante is mutubag sa mga pangutana pod. So, mangutana na pod usab unya mangita og mga solusyon o masusi ang mga idea og mapahatag sila og reflection sa ilahang mga nasusi nga mga kanang idea ug mahimo po silang makatarungong mga pangdesisyon ba nga na. So sa pamaagi nga pamaagi nga ana is molambo usab ang ilahang personal og social skill sama sa pakig-uban sa uban og pagtinabangkay. Experiential learning focuses on problem-solving strategy organized around that investigation and resolution of MSC. Structured and real-world problem. At present, many pupils experience a direct relationship to physical education. These problems are personal hygiene, emotional control, eating habits, and social awareness, accident, and etc. So the teacher should help pupils identify the problems they are facing. So discuss alternative solution and select the best solution based on the best available information and in line with personal values. Nagpasabot nga makakat-on ang estudyante pinaagi sa tinuod nga kasinatian og sa pagsulbad sa mga problema sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. So ang problema is dili gyud siya permanente sayo no. So naman gyud siya mga nagit times nga maglisod gyud ta. So busa kinahanglan nga imbestigahan ang mga og pangitaan og angay nga mga solusyon. So sa PE and health, ang mga problema nga mahitungod sa for example is personal hygiene, nga pagkontrol sa emotion, husto nga pagkaon, pakig-uban sa uban og paglikay sa aksidente. So ang role sa teacher diri or ang trabaho sa teacher diri ay is mao ang pagtabang sa mga estudyante para mailhan ang problema, mahisgot og lain-laing mga posible nga mga solusyon ug maapil sa labing maayo nga solusyon base sa husto nga kanang impormasyon og sa ilahang mga prinsipyo or kanang values sa katawo ba. Okay, so let's move on to the steps in problem solving. So the following are the typical steps that teachers can use in teaching pupils to solve a problem. So first is identification of the problem. So these steps exposes pupils to a particular situation. The teacher can guide children in the identification of problem by asking question. So for example, what is the reason why nutritious and non-nutritious food? Okay. Or what are the effects of eating nutritious and non-nutritious food? So ang step 1 is identification of problem. So kani ang teacher is maghatag og usa ka sitwasyon o problema aron makahuna-una ang mga estudyante. So tabangan si teacher no nga ang mga estudyante is mailhan og masabtan ang tinuod nga mga problema pinaagi sa pagpangutana. Okay, so second is formulation of hypothesis. So this with the stated problem, the teacher will ask the pupils to think a possible reason for the particular problem. Kaduha is ang formulation of hypothesis. Ngano siya? Human nila mailhan ang problema is kanang ang teacher is mangutana sa mga estudyante nga kung unsay ilahang mga gihuna-huna og nga hinungdan sa kana nga problema. So kini nga ang mga tubag gitawag og hypothesis. So dili pa siya kanang sakto nga tubag, posible ran siya nga tubag, but kailangan pa siya og kanang kuan bitaw susihon pa para maka-create sila og kanang tinuod jud or valid nga reason. Third is finding facts. So pupils will gather information regarding the hypothesis while using different resources like
books, video clips, and other materials that can help lead them to understand the problem. So when we say finding facts, na human sila makahimo og hypothesis, ang mga estudyante is mangita og impormasyon or ebidensya aron masusi kung sakto ba ang ilang mga na-create nga mga gipanghuna-huna nga mga possible nga solution. So mahimo sila mogamit sa libro, mangita sila sa libro, sa mga video clips, nanaw sila mga video clips nga mga naay mga informational about sa ilang specific nga problema, or even pwede sila mag-search sa internet, or even pagpangutana sa teacher. So next is the brainstorm. So the collected information will be classified and analyzed to identify the possible solution to the presented hypothesis. For example, an overweight individual must practice meal management, conduct exercise, or visit a dietitian. Next is ang brainstorm. So, kung may brainstorm, human sila makapangita og mga impormasyon is ang mga estudyante magtigom no, mag-collaborate and mag-organize o mag-cut-on sa ilang mga mag-cut-on or mag-share sila mga ideas nga ilang mga na cut-onan sa ilang pagpangita sa libro, pag-search sa internet, or even pagpangutana sa mga maestra nga na. So ang tumong mao ang pagpili sa mga solusyon nga mahimong epektibo. So next is the test the idea. So the given hypothesis will be tested to determine the best solution to address the problem. Nakapili og solusyon, so sulayan nila kini aron mabal-an kung ang ilang mga na-create or ilang mga na-brainstorm nga mga idea is effective or epektibo. So sa kani nga pamaagi tan-awon kung ang napiling paagi makatabang bagyod sa pagsulbad sa isa ka problema. Here is the advantages of using problem solving. So the following are the identified advantage when using problem solving in teaching physical education and health. So first is pupils become independent thinkers. Second, they learn to identify and structure problem. Third, they learn to gather valid and reliable sources important to the problem. Next is they learn to formulate hypothesis. So sunod is they learn to test the hypothesis and gather data to prove or disprove the identified hypothesis. Next is they learn to solve real-life problem. Next, they learn to gain familiarity with various objects or situation around them, their application and their relationship instead of having simple knowledge. Okay, next, they institute a healthy and favorable relationship with teachers and classmates. Next, they develop scientific manner and solve problem. And the last is they develop creative, critical, cooperative, and problem solving skills. So here is the advantages of using problem solving. On the other hand, these are the notable disadvantages of using problem solving strategies in teaching. So first is it is time consuming. Second, the ability of the teacher to conduct and handle problem solving activities in the classroom. Next, it requires many people involvement and more time for preparation, discussion, and comparisons of pupils answered. Okay, next is it requires the integration of multiple disciplines so that pupils can have different views of the problem. Next, assessment is always a challenge for the teacher. The teacher need to create relevant problem that sustain the interest of pupils. And the last, independent learning may result in misconception among pupils. Okay, so that's conclude for my report. Once again, I am Leonard Jan Basan, and salamat kayo sa pag-participate o pagpaminaw, guys. Bye-bye.